pawakas. At dahil ito'y pagdiriwang ng kanilang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa panahon ng Pentecostes, it's the right event that God would express His intention, His promise. Ito ang susunod na level, ito yung susunod na antas ng inyong kalagayan. Dahil ito'y katuparan ng aking pangako, dahil ang mundo ay magwawakas. Ano ang kanya sinabi mga kapatid dito sa bagay na ito? Sa Gawa 1:4, ang sabi po ng Panginoon ay ganito, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon Jesucristo, huwag kayong aalis. Meron akong sasabihin sa inyo at meron akong ipapagawa. At hintayin ninyo, sinasabi dito ang ipinangako ng Ama. At dito naman sa versikulo 8 ng talata nito, ng kabanata ito, ang sabi po niya ay ganito, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Dahil ito na yung pangako ng Diyos. Sabi niya, ng Panginoon Jesus, huwag kayong aalis ha. Meron akong ibibigay sa inyo. At ang ibibigay ko sa inyo ay kapangyarihan na manggagaling sa Banal na Espiritu Santo dahil kayo magiging saksi ko. Bakit kailangan mong sabihin ng Panginoong Jesus na maging saksi ko kayo? Kailangan ipahayag ninyo yung mga bagay na aking sinasabi. Simply because the end of times is near. Malapit na. Kaya yung Pentecostes, ang pagdating ng Banal na Espiritu Santo roon ay kapahayagan mga kapatid ng pasimula at katuparan ng pagwawakas ng sanglibutan. Ito'y isang pagtawag din sa bawat isa sa atin para tayo ho'y magbalik loob sa Diyos. It is a call to repentance because the last days of this age have begun. Nagpasimula na. Kaya yung Pentecostes, yung pagbaba ng Banal na Espiritu, that is in fact the sign that the last days of this age have begun. May katotohanan ba yun? Na ang huling araw at huling mga panahon ay naririto na sa atin. Gabagaman ipinangako pa ito sa panahon ng mga gawa. Ito ba may katotohanan? Bubuksan ko natin ang Mateo 24 mula ho sa kabanatang 24 talatang 3 hanggang 8. Ganito po ang pagkakasabi mga kapatid. Nasa mundok ng Olivo si Jesus. Samantalang siya'y nakaupo. Roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang bagay na ito? Ano po magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So, yung mga alagad nagtatanong na ano po? Ano ho ba ang mga sinyalis niya na matatapos ang mundo ito na iyong sinasabi? Ito po ang sabi ni Jesus sa versikulo 4 hanggang 8. Mag-ingat kayo na huwag kayong mahiligaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas. At marami silang naililigaw. Makaririnig kayo ng aligaw-gaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Nangyayari na ho ba yun? Wala akong puknat ng digmaan ngayon. Ano po? Baka later on, ang Pilipinas, masasama na rin yan dahil doon sa West Philippine Sea. At maraming at huwag kayong mga magabag, dapat pangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, ang wika ng Panginoon Jesus.
sapagkat nakikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom. Alam niyo yung tinatawag po natin climate change ay patungo po yan sa kalagayan ng famine. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa, ang kaharian sa kapwa-kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga pamilya. Jesus was talking of the last days of this planet Earth. At ang Pentecostes ay kapahayagan nito, kung tutuloy ko, ang talata po ng 2 o kabanatang 2, talatang 17, ganito ang sabi. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay makakakita ng pangit-angin, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. The same text 2 verse 17. Kaya sabi ng Panginoon dito, ibibigay ko sa inyong Espiritu Santo. Why? Because it is the last days. Itong gagawin ko sa huling mga araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko kayo ng Espiritu Santo. And therefore, mga kapatid, panahon pa ho ng mga gawa. Naghahanda na ho ng kawakasan ng buhay, ng kawakasan ng panahon at ng mundo. And therefore, this is the fulfillment of God's promise in the end times. It is the call to repentance because the last days of this age had begun. Pangatlong significance nito, mga kapatid, bakit sa Pentecostes at pagbaba ng Banal na Espiritu ay nangyari dito? Ipinakita dito, mga kapatid, yung clothing, yung pagdadamit ng kapangyarihan labo sa Panginoon to enable the people to become witnesses. Dahil ang gusto ng Panginoon, it is the end of times. Kailangan may pahayag ang mensahe ng mabuting balita. At yung mga matang naririto ngayon sa panahon ng Pentecostes, you will be the witnesses. At pagbaba ng Banal na Espiritu sa inyo, you will be clothed with the power. So that when you witness, mga kapatid, it is not you who is speaking. It is the power of the Holy Spirit leading you to speak the gospel of the Lord Jesus Christ. Pang-apat na significance ng pagbaba ng Banal na Espiritu sa panahon ng Pentecostes, ang mga apostol ay naging ministers of the Spirit. Sila po'y naging ministro, mga pastor, manggagawa ng Banal na Espiritu Santo. Paano sila naging manggagawa, mga kapatid? Kung babasahin po ninyo ang kabuuan ng mga gawa. After the coming of the Holy Spirit, the people, the apostles, converted numerous multitudes of people. And it was in Acts that you have seen the spread of the gospel, the conversion of a lot of people, and the establishment of a church. The church was established because of the power of the Holy Spirit. Kaya yung pong mga naroon sa Pentecostes, they became ministers of the Spirit. Kaya sila ho ay nakapag-convert ng mga kaluluwa. Nakapagdadalaw sila ng mga tao sa paanan ng Diyos
para mabago. And they receive the gift of the Holy Spirit. That's the significance of the coming. Pang-lima at panghuling significance nito, meron hong tinatawag na baptism of the Spirit. Lahat ng mga sumunod kay Kristo, they were baptized in the Holy Spirit. Now, pag ikaw ay bininyagan sa mga Espiritu, kahulugan nito mga kapatid, ikaw ay sumusunod sa mga ginagawa ni Yesu Kristo at gagawin mo din yung kanyang ginagawa. If you're a minister of the Spirit and you're being baptized in the Spirit, ang ibig sabihin nito, kung ang Panginoon Yesu Kristo ay nagpahayag, magpapahayag ka din. Kung ang Panginoon Yesu Kristo ay nagturo, magtuturo ka din. Kung ang Panginoon Yesu Kristo ay nagpagaling, magpapagaling ka din. Kung ang Panginoong Yesu Kristo nag-alaya doon sa mga inapi, magpapalaya ka din sa mga inapi. Kung ang Panginoong Yesu Kristo ay tumulong sa mga mahirap, tutulong ka din sa mahirap. Baptism of the Holy Spirit is in fact following Christ. Work and ministry. And this will be done through the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, ang banal na Espiritu, ang description, ang kanyang kapangyarihan. It is not just the presence of the Holy Spirit, it is the power of the Holy Spirit. Dahil ang kapangyarihan ng Espiritu, extraordinary. Ang kapangyarihan ng Espiritu, nagpapahayag ng mga signs and wonders. Mga himala na hindi mo nyo maubos ang isip bakit nangyayari, paano nangyayari. Ang kapangyarihan ng Espiritu ay nagbabago ng buhay, nag-aayos ng buhay, nag-aayos ng relasyon. Mga kamangha-manga, hindi mo inaasahan, kapatid, you will witness it. Because that's the power of the Holy Spirit. Nang si John Wesley, mga kapatid, naranasan niya noong May 24, 1738, ang heart-warming experience. Ayon po sa kasaysayan, hindi na po mapigilan ang pagdami ng mga mananampalatayang Metodista all over the world. Ang gusto lamang po sana ni John Wesley ay ganito: makatulong siya sa kanyang iglesia na kinabibilangan. Ang kanyang pong iglesia ay iglesia ng Anglikano or ang iglesia ng Inglaterra, the Church of England or the Anglican Church. Sapagkat yung church na kanyang kinabibilangan na kung saan pare po siya ng Anglikano ay hindi lumalago. Sa panahon ng pagsamba, natutulog ang mga nagsisimba sa Anglican Church. Ayaw ni John Wesley yun. Ang gusto ni John Wesley ay isang pagsambang buhay